Alora's POV, dumausdos ang baraso nito patungo sa bewang ko, ay hinapit ako papalapit dito. Dahil panay kantsawan ng mga katim ni Nathaniel ay walang nakakapansin sa amin. Nakasunod lang kami sa kanila, nakarating na sa cottage at nilagay ng mga pagkain sa mesa. Humiwalay ako kay Nathaniel at umupo sa upuan na nasa cottage. Habang ang mga katim nito ay nasa dagat na at nagtatampisaw. Habang ang iba ay naiwan dito sa cottage. Puro boys ang nandito at ako lang ang nag-iisang babae. Tumabi sa akin si Nathaniel. Hi guys, sensya na natagalan. Iting sambit ng katim nila Nathaniel. Hindi agad nakaligtas sa akin tingin ng 5 babaeng kasama nito. Guys, meet Clea, my girlfriend, and her friends. Pakilala ng katim ni Nathaniel sa girlfriend nito at sa kaibigan sa amin. Hindi ako umimik. Ang katim ni Nathaniel at ang girlfriend nito at nasa katapat namin. Habang ang isang 2 kaibigan ng girlfriend nito'y katabi nila at ang isa ay tumabi kay Nathaniel. Tumaas ang kilay ko, lumingon ako sa katapat naming upuan. May bakante naman. Hi, I am Janet and you are? Tanong nito, hindi umimik si Nathaniel. Hindi pinansin ng babae, pero tinutukso ng katim. Si Nathaniel at ang babae. Panay ang sulyap ng babae kay Nathaniel. Nathaniel ang pangalan niya, Net. Ang ganda ng pangalan mo. Kasing gwapo mo. Narinig kong sabi nito. Tumaas ang kilay ko. Lumapit ako kay Nathaniel. Tapos ay bumulong. Samahan mo ko? Napatingin sa akin si Nathaniel. May problema ba? Tanong nito. Wala. Sabi ko na lang dito. Ligo tayo, Nathaniel. Niyaya ng babae dito. No thanks. Dito lang ako. Tanggi nito. Pero mapilit ang babae at tinutukso na din sila ng ka-teammate ni Nathaniel. Umirap ako. Napatingin sa akin si Nathaniel. Umiling ito, kunot-no ko siyang tinignan. Sige na Nathaniel, pagbigyan mo na si Janet. Malakas yata ang tama sa'yo. Tumatawa na sabi ng isa sa ka-teammate nito. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko nang tumayo si Nathaniel. Napatingin ako sa kanya. Tumingin din ito, panay ng hila dito ng babae. Kaya sumunod, nilingon pa din ako ni Nathaniel. Iniwas ko na lang ang tingin ko dahil gusto kong manakit. Tumayo ako, gusto kong maglakad-lakad at pahupain ang galit ko. Habang inaaliw ko sarili ko'y nakakita ko ng isang shawl. Pinulot ko to. Habang abala ko hindi ko na malayo na palang narating ko, kaya bumalik na ako. Nalilisik ang mga mata ko dahil sa nakikita ko, naghahalikan lang naman si Nathaniel at ang babae. Hanggat kaya ko'y pipigilan ko sarili ko na mag-iskandalo. Dahil ang alam ng ka-teammate ni Nathaniel ay kaibigan lang ako at hindi girlfriend ito. Agad na humiwalay si Nathaniel at napalingon sa paligid. Tinutukso na din sila ng ka-teammate ng binata. Nangilid ang luha ko dahil nasasaktan ako. Gusto ko sugurin ng babae kaso hindi pwede. Hindi kagaya ng mga kaibigan kong ka-teammate ni Nathaniel. Kinuyom ko ang aking kamay. Hahalikan pa sana ng babae si Nathaniel pero lumayo na to. Pumihit ito paharap sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Nathaniel dahil nakita niya ako. Alam nito na nakita kong lahat. Kaya hindi ko mapigilan ang luha sa aking mga mata. Sabay lakad at nilagpasan ko to. Alora, wait! Sigaw ni Nathaniel. Pero hindi ko to pinakinggan. Patuloy lang ako sa paglalakad. Wala na akong paki kung saan ako mapadpad. Ang importante sa akin ay makalayo ako dito. Makalayo sa lalaki na nanakit sa akin. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa hindi ko na alam kung saan ako dinala ng mga paa ko. Tumigil ako sa paglalakad. Hindi ko napigilan ang ilabas na nasa loob ko. Akala ko kaya ko makita si Nathaniel na nasa ibang babae. Hindi pala. Tumayo ako ng tuwid at tinignan ng dagat. Hindi ko naisip na ganito pala kasakit ang magmahal. Alora, babe! Tawag nito sa akin. Pumikit ako dahil ayaw ko siyang makita. Alora, let me explain please. Pagsusumamo nito sa akin. Para ano Nathaniel? Nakita ko ng lahat. Para gusto mo nga eh. Sigaw ko dito. Tiningnan ko to. Nasa mukha nitong pagsusumamo na para bang nahihirapan din to. Bumalik ka na doon. Hayaan mo ako dito. Gusto ko mapag-isa. Taboy ko dito. Gusto kong mag-isa. Gusto kong payapain ang isip ko. Gusto kong ibisa ng sakit sa puso ko. Babe, tinulak ko siya. Yung nakita mo, ikalawang halik na niya yun sa akin. Gaya na sinabi ko sa'yo, tinulak ko siya. Umiling-iling ako. Tama na please. Sambit ko dito. Ayaw ko na marinig ang sasabihin nito. Please, pakinggan mo naman ako. Umiling-iling ako. Dahil hindi ko gustong pakinggan ng mga sinasabi nito. Ayaw ko makarinig na explanation mo na dito.
Pero hindi agad ako nakagalaw nang bigla niya akong yakapin ng mahigpit. Nagpupumiglas ako pero sadyang malakas ito. Kaya nawala na ako ng lakas sa pagpupumiglas at inaya na lang ito na yakapin ako. Hindi ko mapigilan ang umiyak. Pinaharap niya ako, hinawakan at sinapon itong aking pisngi. Unti-unti lumapit ang mukha nito sa aking mukha at siniil ng halik ang aking labi. Humiwala ito sa akin. Tapos iniyakap ako. Gumanti ako ng yakap dito. Mahal kita, mahal na mahal, sabi ni Nathaniel sa akin. Siniil nitong halik ang aking mga labi na agad ko namang ginantihan. At kaagad kami nagpunta sa kwarto na nakalaan sa amin. Hindi doon natapos ang pag-isa naming dalawa ni Nathaniel. Naalala ko pa ng gabing yun, hindi ko sukat akalain na mabibigyan niya ako ng ganong pagpapaligaya. Nakauna ng ulo ko sa baraso nito. Pinaglalaroan ni Nathaniel ang buhok ko. Pasensya ka na kanina, panimula nito. Huwag mo nang isipin yun, nadala lang ako sa damdamin ko. Napatingala ako kay Nathaniel. Hinawakan kong pisngi nito at napapikit ito. Kung pinaalam mo lang sana na tayo na hindi sila maglalakas loob na tuksuhin kami. Saad ni Nathaniel. Hayaan mo, soon ipapaalam ko. Bigla ko nag-init nang balikan ko ang naging tagpo namin kahapon at kagabi ni Nathaniel. Hindi ko naman sukat akalain na magiging ganun ka-wild si Nathaniel pagdating sa kama. Nasa school ako ngayon, abala sa mga papeles na tinatapos ko at pinipirmahan ko. Dahil maaga pa naman, ay nunti-unti ko nang gawain ko sa opisina ko. Nang matapos na ako'y agad akong lumabas sa opisina ko dahil nga pwede pa ring makapasok ang outsider sa school ay hindi nakaligtas sa akin ang babaeng naging dahilan kung bakit muntik na kaming maghiwalay ni Nathaniel. Nilapitan ko si Nathaniel. Hi babe! Bati ko dito, sabay halik sa labi nito. Nagulat yata ang lahat kahit na si Nathaniel. Kita na lang tayo mamaya, ngiti kong sabi kay Nathaniel. Narinig ko pang usap-usapan nila. Kayo ba ni Miss Alora? Tanong ng isa sa ka-teammate ni Nathaniel. Hindi ko narinig ang sinagot ni Nathaniel. Hapon at bala ko maghantay sa parking lot kay Nathaniel. Nakakabagot kasi kung sa loob ako ng school maghahantay. Habang papalapit ako sa kotse ni Nathaniel ay para bang may naramdaman akong sumusunod sa akin. Hinayaan ko lang ito na sumunod sa akin. Napahinto ako ng may parang nakasundot sa tagiliran ko. Hindi ako nagpanik dahil wala din namang magagawang pagpapanik ko. Ano kailangan nyo? Tanong ko dito. Sumama ka na lang kung ayaw mo masaktan. Napatingin ako sa lalaking lumabas sa kung saan. Hindi ko to kilala. Kinuha kong pagkakataon na yun para magamit ko natutunan ko. Kinuha kong kamay ng lalaki na nasa likuran ko at inikot yon. Dumaing ito dahil sa sakit. Sumugod ang isang lalaki sa akin. Kaya sinipa ko yon. Pagkatapos ang hawak kong lalaki dinikit ko sa kotse na nandoon. Aray! Daing nito. Sino nagutos sa inyo? Sigaw ko. Hindi ako magsasalita, Alora. Sigaw na isang tinig sa kung saan. Binigay ko sa kanyang lalaki. Make sure na hindi mo mapapaamin yan. Tumupad ka sa kasunduan natin, Icy. Umalis na ako sa harapan ni Icy. Yes, may kasunduan kami. Kasunduan na kami lang dalawa nakakaalam. Dahil sa nangyari sa school ay umuwi na ako. Hindi talaga ako makapaniwala na nangyari yon sa akin. Hindi ko din kilalang mga yon. Hindi ko sukat akalain na sariling school ko pa talaga mangyayari yon. Nasa parking lot kami ngayon. Dumating si Nathaniel na humahangos dahil sa nabalitaan itong nangyari sa akin. Pagkalapit niya sa akin agad niya akong niyakap at tinalikan sa noo. Are you okay? Tanong nito sa akin. Yes, I am. Ngiti kong sagot dito. What are you doing here, Icy? Tanong nito kay Icy. Nagkatinginan kami sa aming mga mata. Nagsusumamo ako na wag sabihin kay Nathaniel na may usapan kaming dalawa. Umiling-iling ako. Nakita ko lang siya. Bala ko sana siyang tulungan pero tapos na pala. Pwede ka na umalis. Taboy nito kay Icy. Alam kong harsh masyado si Nathaniel kay Icy. Alam ko kasing may dahilan ito kaya ayaw niyang napapalapit sa akin si Icy. Halika na, ihahatid na kita sa kondo mo. Sumunod ako sa kanya. Pumasok ako sa front seat nang buksan itong pinto ng front seat. Sinuot nito sa akin ang seatbelt nito. Sumakay na din siya sa sasakyan. Tahimik lang kaming dalawa, walang gustong magsalita. Alam ko na hindi birong kinaharap ko kanina. Akala ko talaga katapusan ko na. Dumating kami sa kondo ko na walang inikan. Pumasok ako at pumunta sa kusina. Binuksan kong ref at kumuha ng tubig. Napaharap ako sa counter ng kusina ko at napahawak sa dulo nito. Tapos ay tumingal ako, hindi ko akalain na mangyayari yun sa akin. Sinong may gawa nun? Bakit hindi mo ko hinintay kanina? Tanong ni Nathaniel sa akin.
Hindi ko siya nilingon bago sa yumuko ako. Sumagot ka, Alora. Mababaliw ako sa pag-aalala sa'yo. Sigaw ni Nathaniel sa akin. Nilingon ko siya. Tiningnan ko siya sa mga mata nito. Dahil mababagot lang ako sa loob ng campus. Matagal pa kayo magsisiuwian. Galit din ako sa'yo. Balik kong sigaw dito. Dahil lang dyan, muntik ka na mapahamak ka. Sigaw nito sa akin. Umiwas ako ng tingin dito. Alam kong ginawa ko. Maalam ako sa self-defense. Katuwiran ko. Yeah, you know how to use it. I know that. Pero mag-isa ka, babae ka. Kung marami sila, napahamak ka na. Natahimik ako sa sinabi ni Nathaniel. Naisip ko din kasi yun. Kung marami sila, baka napahamak na ako. Biglang naramdaman kong yakap nito. Hinalikan nitong ulo ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, Alora. Kung may mangyayari sa'yo masama, baka ikamatay ko. Hindi ko napigilan ang lumuha. Dahil halo-halong nararamdaman ko. Takot para sa sarili ko at takot para sa mahal ko sa buhay. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Nathaniel. Hindi ko alam kung sino may gawa nito. Hindi ko napigilan na umiyak. Umiyak ako sa bisig nito. Nandito lang ako, huwag kang mag-alala. Mahanap din natin ang salarin na may gawa nito. Humigpit ang yakap ko dito. Nandito ako ngayon sa sofa. Tinitingnan kong files na pinadala sa akin ni Susie. Mga files yun na nagsasad ng mga galaw ni Kara. Until now, hindi pa rin namin siya nahahanap. Hindi din kami sure kung siya nga ang may gawa ng pagkakaaksidente namin. Pero gusto namin siyang makausap. Pero si Icy malakas ang kutob nito na ang kakambal nitong may dahilan ng lahat. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi din namin alam kung sinong tumutulong kay Kara kung meron man. Kanina pa umuwi si Nathaniel. Gusto ko mapag-isa kaya pinauwi ko to. Gusto ko mag-isip. Naalala ko na naman ang napag-usapan namin ni Icy. Hindi ako akalain na tutulungan niya ako. Dahil sabi nito sa akin malakas ang loob nito na si Kara ang may gawa ng lahat ng yun. Pero hindi nito sinabi kung anong dahilan. Nakipagkasundo ako kay Icy. Natutulungan ko siya na ma-solve ang kaso namin. Basta hindi nito ipapaalam kay Nathaniel ang plano namin. Ayaw kong pigilan ako ni Nathaniel. Gusto ko din mabigyan ng hustisya ang nangyari sa amin ni Susie. Alam kong tututol dito si Nathaniel dahil ilang beses na rin na pinakiusapan ni Icy si Nathaniel para hingin ng panig ko. Gusto lang ding iligtas ni Icy ang kakambal niya. Dahil kung totoo, ang lahat ng kalkulasyon ni Icy na ang tumutulong kay Kara isang drug lord, nasa panganib ang buhay ni Kara. Natatakot ako para sa buhay ni Kara. Kahit na ganun ang huling pagkikita namin ay tinuturing ko pa rin siyang kaibigan. Isang matalik na kaibigan. Tinignan kong laptop ko, nandoon ang isang files na sinend ni Susie sa akin. Isa palang NBI agent si Icy at matagal na itong natapos sa pag-aaral at 3 years na itong nagtatrabaho bilang NBI agent. Kaya pala hindi ko na siya nakikita sa paaralan na pinapasukan ko dahil na-accelerate pala to. Nag-take ito ng exam para makapasa at mag-college. Nakapasa ito't nakapag-college sa edad na 17. Vore Cafort, isang businessman, 28 years old. Napabalitaan din na isa itong drug lord pero walang konkretong ebidensya para dito. Yun ang nakasaad sa sanan ni Susie sa akin. Sino ka ba talaga, Vore Cafort? Anong kinalaman mo sa pagkakaaksidente namin? Kasabot ka ba ni Kara? Nagising ako kinabukasan na parang masakit ang likuran ko. Minulat ko mga mata ko. Nasa sala pala ako natulog at nasa sofa ako. Agad akong bumangon. Hindi ko napatay ang laptop ko. Bago ko ito i-off ay may isang mensaheng nakapagpagimbal sa akin. Nathaniel is on the hospital right now. Yun ang nasa mensahe. Galing kay Susie yun. Agad akong tumayot pumasok sa kwarto ko. Tinignan kong cellphone ko. Puno yun ng missed calls ni Susie at ng kung sino pa. Kaninang madaling araw to, may text din galing kay Susie. Alora, nasa ospital ngayon si Nathaniel. Naambush siya. Nakapag-usap kami kagabi, sabi niya, pupuntahan ka niya. Dahil nag-aalala daw siya sa'yo. Kaso yun nga, naambush siya at critical ang lagay niya. Dali-dali akong lumabas sa kondo ko at pumunta sa parking lot. I know the hospital where Nathaniel is. Sobrang kaba nararamdaman ko para sa lalaking mahal ko. Binuhay kong makina ng sasakyan ko at pinaharurot yon. Malapit na ako sa ospital nang may nahagip akong tao. Agad kong kinabig ang manibela ng aking sasakyan. Para hindi ko ito mabangga, nagpaikot-ikot ako't nawala ng kontrol sa manibela. Mabuti na lang talaga't naapakan kong brake, humintong sasakyan, abot-abot ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko napigilan na umiyak sa manibela, akala ko katapusan ko na.
Hindi ko mapigilan ang umiyak. Nang may masmasan ako'y binuhay kong makina ng aking sasakyan at pinatakbo yun papunta sa ospital. Aloras POV. Nakarating ako sa parking lot ng ospital at bumaba na. Dali-dali akong pumunta sa nurse station at nagtanong. Ano yun ma'am? Tanong nila sa akin. Dito ba nakakonfine si Nathaniel Salvatore? Tanong ko sa kanila. May tinignan sila sa isang chart. Magsasalita na sanang nurse nang may nagsalita sa likuran ko. Alora? May hinang tawag niya sa akin, nilingon ko to. Susie! Niyakap ako ni Susie, umiyak to, nabahala ko. Dahil baka kung ano nangyari kay Nathaniel, inilayo ko si Susie sa akin. What happened? May nangyari bang masama kay Nathaniel? Tanong ko kaagad sa kanya, hindi ko makausap na matino si Susie dahil panaiyak nito. Susie, what happened? Tanong ko dito. Okay naman si Nathaniel, nasa ICU siya. Sabi nito sa akin, nakahinga ako na maluwag. Anong iniiyak mo? Tanong ko dito. Si Glenn, kasama pala ni Nathaniel. Critical siya ngayon, Alora. Hindi ko alam ang gagawin ko. Baka ikamatay ko kung mawawala siya sa akin. Umiyak nitong daing sa akin. Niyakap ko ng mahigpit si Susie. Dahil alam kong nararamdaman ito ngayon, gaya ko'y nababahala din ako sa lalaking mahal ko. Inakay ko si Susie para puntahan si Nathaniel. Pinaupo ko si Susie sa bench na nandoon. Nang makarating kami sa ICU kung nasaan si Nathaniel ay pumunta ako sa harapan. Napatakip ako sa aking bibig nang makita ang kalagayan ni Nathaniel. Maraming benda sa katawan nito at kalunos-lunos ang sinapit nito. Hindi ko akalain na mangyayari ito kay Nathaniel. Kasalanan ko to kung bakit nadamay to. Alora, napalingon ako sa tumawag sa akin, hindi ko napigilan ng maluha. Lumapit sa akin ang ina ni Nathaniel at niyakap ako. Umiiyak ito sa aking bisig. Magpakatatag po kayo tita. Umiiyak kong sabi dito dahil alam kong nasaktan din ito. Kung nasasaktan man ako, mas nasasaktan ng ina nito. Hindi ko alam kung sino may gawa nito Alora, pero sana pagbayaran nitong lahat. Galit nitong sambit. Don't worry tita, I'll make sure na magbabayad sila. Lahat ng may kinalaman sa pagka-aksidente ni Nathaniel. Humigpit ang yakap ni Tita Sheila sa akin. Dahil pwede naman daw pumasok sa ICU pero kailangan magsuot ng scrub suit para makapasok doon. Umupo ako sa gilid ng kama ni Nathaniel. Hinawakan kong kamay nito. Naawa ako dito dahil puno ng aparatong katawan nito. Hindi ko napigilang umiyak dahil wala namang kasalanan si Nathaniel sa kanila pero nadamay ito. Siguro dapat na akong lumayo sa kanya. Dahil hindi ko na kaya nakikitang nadadamay at nasasaktan si Nathaniel. Mahal ko siya pero hindi ko kaya nakikita na sa ganitong sitwasyon ang lalaking mahal ko. Hindi ko kaya. Tumayo ako, nakapagdesisyon na ako. Siguro ito nang tama kong gawin. Nilingon ko si Nathaniel sa huling pagkakataon. Sa gagawin ko Nathaniel, alam ko magiging ligtas ka. Sana magiging okay ka. Alam kong masakit ang gagawin ko pero kailangan ko tong gawin. Para sa ikakabuti nating dalawa, nating lahat. Lumabas ako sa ICU, hinarap ko si Susie. Balitaan mo na lang ako, uwi ka ako dito. Sigurado ka na ba talaga? Tanong nito. Ngumiti ako nang hindi umabot sa aking mga mata. Yes, ito makakabuti sa aming dalawa. Tama nang minsan na masaktan to. Ayaw ko na madami to Susie, tama na to. Sabi ko dito. Niyakap ako ni Susie. Umiyak ako sa bisig nito. Ginantihan ko to ng yakap. Umalis ako sa yakap ni Susie. Tinignan ko muli ang ICU kung nasaan si Nathaniel. Mahirap mang gawin ay kailangan. Kailangan kong isakripisyon lahat sa amin para hindi na ito masaktan pa. Isang linggo na mula nang hindi ako dumadalaw sa ospital kung nasaan naka-admit si Nathaniel. Dahil ayaw ko madamay si Nathaniel sa mga nangyayari sa akin. Tama nang minsang masaktan ito sa dahil sa akin. Tamang minsang mga nibang buhay nito. Gising na si Nathaniel Alora kaso wala tong maalala. Sabi ng doktor na tumitingin dito ay baka dahil sa operasyon na sinagawa dito kaya nawalang alaala nito. Nakikinig lang ako sa sinasabi ni Susie. Hindi ko akalain na malaki palang naging damage kay Nathaniel. Napabuntong hininga na lang ako dahil kahit papaano naging ligtas at nasa mabuting kalagayan na si Nathaniel. I feel relief on that. Nasa school ako ngayon kahit na gusto kong nagmumukmuk sa kwarto ko hindi ko ginawa. Dahil kahit na anong gawin ko hindi na may babalik pang mga nangyari. Nadamay na si Nathaniel at alam ko kung hindi pa ako lalayo sa mga mahal ko sa buhay ay baka isa-isa nilang puntiryahin. Napatigil ako sa paglalakad nang harangin ako ng isang babae. Nagkasalubong ang kilay ko cause I know this girl.
What a small world. Bakit nakapasok ang babaeng to sa school ko at naka-cross arms pa to? Tumaas ang kilay ko dahil para bang sobrang angas nito. I am looking for Nathaniel. Did you know where he is? Tanong nito sa akin. Tumaas ang kilay ko at napangisi na lang ako. Anong tingin mo sa akin? Hanapan ng mga batang nawawala. I am not his mother. Bakit mo sa akin siya hinahanap? Asik ko dito. Tumayo tayo ng tuwid. Sabi nila ikaw daw kasi ang owner ng school na to. So responsibility mo mga estudyante dito. And I remember na ikaw yung humalik kay Nathaniel. Turun to sa akin. Then, so what kung hinalikan ko siya? And ano ka ba ni Nathaniel? Para kang aso na kung saan nagpuntang amoy sunod ng sunod. I am his girl. Napatawa ko nang wala sa oras. Iba pala talagang tama ng babaeng ito kay Nathaniel. Ang kaninang kalmado nitong muka ay napalitan ng mabalasik na anyo. Bakit mo ako pinagtatawanan? Galit itong tanong sa akin. Nothing. Nakakatawa ka kasi. Alam mo ba yon? Nathaniel sa playboy. Hindi siya mapipirmi sa isang babae. Kaya save your tears dahil iiyak ka din. Nanguyam ko sabi sa babae. You know what? Nathaniel isn't here kaya umalis ka na. Nilampasan ko to. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.